Ano? Buntis ka? Di ba nagpapanggap lang kayo na mag-asawa? Tapos nabuntis ka niya? Anong plano mo ngayon, Julia? Sasabihin mo ba sa asawa mo? Napalingon nga si Julia sa kanyang kaibigang si Rain. Hawak-hawak niya pa rin ang 3 PT na binili nila kanina at ang lahat ng ito ay may pare-parehong resulta na nagpapahiwatig nga na positive ang test. Kung sa ibang mag-asawa ay isa nga itong magandang balita, para kay Julia at sa asawa niyang si Paul ay isa itong masamang balita. Hindi ko alam rin kung kailan naman matatapos ang kontrata namin, saka pa ito nangyari. Problemadong sambit ni Julia at napahimas pa nga ng kanyang ulo. Ilang taon nang kasal sina Julia at Paul, ngunit mabibilang lamang sa daliri kung ilang beses nga silang nagsama sa iisang bubong. Iyon ay dahil ang kasalang naganap ay loveless at pawang for convenience lamang. Matalik na magkaibigan nga ang magulang nila Julia at Paul at kahit na lumaki nga silang palaging nakikita ang isa't isa, hindi pa rin nila nagawang maging malapit. Dahil nga talagang magkasalungat ang pagkataon nila. Ikinasal lamang sila dahil ito ang hiling ng may taning na ama ni Paul na nitong nakaraang 2 buwan lamang pumanaw na. Dahil dito naisipan na nga rin nilang maghiwalay na at formal na pirmahan nga ang kanilang annulment papers. Hindi pwedeng hindi mo sabihin, Julia. Anak niya ang dinadala mo. Gusto mo bang lumaki ang batang yan at tinatago mo sa sarili niyang ama? Sermon pa nga ni Rain sa kanyang kaibigan. Napakagatlabi na nga lamang si Julia at napakagat nga ng kuko dahil nga sa gulo ng kanyang iniisip. Hindi siya sigurado kung matatanggap ba ni Paul ang batang, ngunit tama si Rain. Hindi dapat niya itago ang bata sa sarili nga nitong ama. Tulad nga ng advice ni Rain, ay napagdesisyonan nga ni Julia na ipaalam nga kay Paul ang balita. Kinabukasan ay kaagad ngang ibinook ni Julia ang kanyang flight pauwi ng Pilipinas kahit na nga sa susunod na linggo pa dapat ang uwi niya. Ang flight na sanay para sa pag-terminate nga ng kontrata ay napalitan ng bagong agenda. Sa buong biyahe ay kabado nga si Julia at natatakot na maaaring mangyari. Siguradong dahil sa dala niya, sa kanyang sinapupunan ay masisira ang buhay ni Paul. Sino pa naman kasi ang matutuwa kung bigla ka na lamang magkakaroon ng malaking responsibilidad? Pagkarating sa airport, kumuha naman ng taxi si Julia papunta sa napakalaking mansyon na sana'y para sa kanilang mag-asawa. Nagulat ang ilang mga kasambahay nang makita nga si Julia. Ang alam kasi nila ay sa susunod na linggo pa nga ang balik ng kanilang among babae, ngunit walang may lakas ng loob upang magtanong maliban na nga lamang sa mayordoma. Napaaga po ata ang uwi niyo, ma'am. Magalang na tanong nga ng mayordoma habang tinutulungan nga si Julia sa pag-aayos nga ng mga gamit. Bahagya namang umiti si Julia sa mayordoma. May importante lang kaming pag-uusapan ni Paul. Hindi na nga muli pang nagtanong ang mayordoma at nag-focus na nga lamang sa pag-a-assist kay Julia. At sa paghihintay nga kay Paul na dumating. Pagsapit ng gabi ay agad na sinalubong nga si Paul ng kanyang mga katulong. Bahagya pang napaatras ang mga katulong dahil sa malamig na aura ni Paul at sa mga tila bawalang buhay nitong mga mata. Parang konting mali lang, lalamunin na nga sila ng kanilang amo. What's wrong? Kalmadong tanong nga ni Paul. Inutusan po kami ni Manang Dora na hintayin po kayong dumating para sabihing umuwi na po si Ma'am Julia. Hindi daw po kasi kayo makontak Kabadong sagot nga ng katulong. Bahagyang nanlambot nga ang mukha ni Paul matapos marinig ang pangalan ng kanyang asawa. Ngunit agad rin naman itong nawala. Napatingin siya sa kanyang relo at nang makitang malalim na nga ang gabi ay agad nga niyang pinapasok ang mga maids na kanina pa nga naghihintay sa kanya. Dumiretso na nga si Paul sa opisina ng kanyang asawa
At nang makita nga si Julia mula sa transparent na pinto, ay agad nga nang kumatok si Paul. Natigil naman si Julia sa pagbabasa ng mga reports at napatayo upang lapitan nga si Paul. Kararating mo lang ata. Okay lang ba kung mag-usap tayo? Kung pagod ka? Ayos lang, kahit ipagpabukas na lang natin. Utal na samit pa nga ni Julia. Ngayong nagkaharap na nga sila Paul, ay napakabilis nga ng pagtibok ng kanyang puso. Let's talk about it. Walang emosyong sagot nga ni Paul. Inilapag nga ni Paul ang mamahaling panlalaking handbag at saka naupo nga sa single couch. Si Julia naman ay nanatiling nakatayo. Hindi alam kung paano magsisimula. Naalala mo ba yung nangyari sa atin nung nasa New York ka? Nanumbalik naman kay Paul ang lahat ng nangyari nung nasa New York nga siya 2 months ago. At aksidente nga silang nagkita ni Julia sa isang bar. Kamamatay lamang ng ama ni Paul nung mga panahong yon at yun din ang unang beses na nakita nga ni Julia ang ibang side ng kanyang asawa. Isang magaling na businessman si Paul at kilala siya bilang isang lalaking palaging composed. Ngunit iba si Paul nung mga panahong yon. He was devastated. Malala ang epekto ng pagkamatay ng kanyang ama. Magulo ang buhok, naglalasing, umiiyak, at para bang wala nga sa kanyang sarili. Inuwi ni Julia si Paul sa kondo na kanyang tinitirhan at dahil pareho nga silang nakainom, hindi na nga sila nakaligtas pa sa tukso. Binaliwala na nga lamang ito ni na Julia at Paul, ngunit ang totoo, matagal na nga itong gumugulo sa isipan ni Julia, lalo na ngayong nagbunga ang gabing pinagsamahan nila. Are you still bothered by what happened? Diretsong tanong nga ni Paul. Hindi naman sa ganoon, sagot ni Julia. Don't worry, sinisigurado ko namang hindi makakarating sa kahit na kanino ang nangyari, kahit kay Inigo. Napaawang ang bibig ni Julia matapos marinig ang pangalan ng lalaking kaibigan niya sa New York. Bakit naman nadamay ang pangalan ni Inigo dito? Hindi makapaniwalang saad nga ni Julia. Bumuntong hininga si Paul sa kamariing tinitigan ang kanyang asawa. He's obviously your lover. After everything that happened between us that night, iniwan mo ko para makipagkita sa kanya. If he's not your lover, then he is your fling. Natahimik na nga lamang si Julia matapos marinig ang mga paratang nga ni Paul. Totoo namang nakipagkita siya kay Inigo kinabukasan, ngunit dahil yun sa emergency sa kanyang jewelry shop sa New York. Sinubukan nga ni Julia ang bumalik kaagad sa kanyang kondo, ngunit wala nga doon si Paul pagkarating niya. Kung ito ang tingin ni Paul sa relasyong meron sila ng kanyang business partner na si Inigo, ipinag-aalala nga ni Julia na baka gamitin nga ni Paul si Inigo upang angkinin ang nasa sinapupunan ni Julia at sabihing baka anak nga ito ng kanyang kaibigan. Hindi kami magkarelasyon o magka-fling. Kaibigan at business partner ko si Inigo. For God's sake, he's interested with someone else. Seryosong sagot pa nga ni Julia, saka napahimas na nga lamang ng kanyang ulo. Napabuntong hininga na nga lamang si Paul, saka tumayo. Paalis na nga sana siya, ngunit agad nga niyang pinigilan si Julia. Buntis ako, Paul. Mariing saad nga ni Julia, dahilan upang mapalingon si Paul sa kanya. Wala na nga siyang pakailam kung anong mangyari. What did you just say? Hindi makapaniwala nga na tanong nga ni Paul. Anak mo tong ipinagbubuntis ko. Dugtong pa nga ni Julia. Parang maiiyak na nga ata si Julia sa kaba at takot. Handa na nga siyang tanggapin ang sakit ng mga salitang sasabihin ng kanyang asawa sakaling hindi nga nito matanggap ang bata. Handa rin siyang magpakalayo kung ito ang pipiliing desisyon ni Paul. Gusto lamang niyang ipaalam kay Paul ang katotohanan dahil may karapatan naman siyang malaman ito. Ano man ang magiging desisyon ni Paul, hindi naman mamasamain ni Julia. Kahit mahirap, kaya niya namang palakihin ang batang mag-isa. Then, hindi ka dapat ng pupuyat. Magpahinga ka na. Kalmadong saad pa nga ni Paul, saka naglakad na nga patungo sa mesa nga ni Julia upang patayin
ang nakabukas nga nitong laptop. Napaawang na nga lamang ang bibig ni Julia habang pinapanood nga si Paul na ayusin nga ang mga gamit sa kanyang mesa. Hindi niya inasahang magiging kalmado lamang ang kanyang asawa. Wait, you're not doubting me? Naniniwala ka kaagad? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Julia habang nakasunod kay Paul. Natigil naman si Paul sa kanyang ginagawa upang lingunin ang kanyang asawa. Sa loob ng 3 taong kasal tayo, iniiwasan mo ko na para bang isa akong may malalang sakit. Alam kong hindi ka magsisinungaling dahil wala naman akong maisip na dahilan para gawin mo yon. Nagpatuloy na nga si Paul sa pag-ayos nga ng mga gamit ni Julia dahilan upang mas lalong mapaawang ang bibig ng kanyang asawa. Paano kung niloloko kita? Saad nga ni Julia. Desidido nga siyang inisin si Paul. Ngunit tumiling na nga lamang ang lalaki at dinedma siya. Sa huli ay wala na ngang nagawa pa si Julia kundi ang magtungo sa kanyang kwarto para magpahinga. Sinabi niya yon? Hindi makapaniwalang tanong ni Rain matapos ngang marinig ang kwento ni Julia. Oo, at sinabi niyang pananagutan daw niya ang bata at hindi naman daw namin kailangang i-terminate ang kontrata. Oh, di buti naman kung ganun. Bakit parang malungkot ka pa? Napatingin nga si Julia sa ceiling at natahimik ng ilang segundo para mag-isip. Paano kung pagsisihan niya balang araw ang desisyon niya? Paano kung kailan may isip ng anak namin, saka niya maparealize na hindi pala siya masaya sa setup namin? Nag-aalalang tanong pa nga ni Julia. Ano ka ba? Grabe ka naman kasing mag-overthink. Focus ka na lang muna sa present. At ingatan mo yung inaanak ko. Masamang ma-stress ang mga buntis. Sermon pa nga ni Rain. Natawa na nga lamang si Julia sa kanyang kaibigan. Hindi na nga rin naman nagtagal ang usapan nila sa cellphone dahil dinalaw na nga ng antok si Julia. Kinabukasan, tanghali na nga nang magising nga si Julia, kaya naman agad nga siyang bumaba upang makapag-almusal na. Pagkababa nga niya sa dining area, natigil nga siya sa paglalakad nang makita nga ang kanyang asawa na tahimik na nakaupo nga sa hapag. Puno ng pagkain ng mesa, ngunit hindi ito ginagalaw ni Paul at abala lamang siya sa pagbabasa ng mga real estate brochures. Nang matunugan nga ni Paul ang pagdating ni Julia, agad nga niyang sinara ang brochure at inantay nga ang asawang makarating nga sa hapag. Hindi maipaliwanag nga ni Paul ang mga tingin ni Julia sa kanya, para kasing nakakita na nga ito ng multo. Tao din naman ako, nag-aalmusal rin. Sarkastikong sambit nga ni Paul habang kumukuha nga ng kanin. Todo pigil naman, nangiti ang mga maids na nag-ayos nga ng mga pagkain habang pasimpleng pinapanood ang kanilang amo. Congratulations po ma'am. Marahang sambit nga ng isang dalagang maid kay Julia na agad namang ikinakunot nga ng noo ni Julia. Nagkatinginan naman ang mga katulong saka nagtulakan. Gamit nga ang kanilang mga braso upang pilitin ang isa nilang kasama na magsalita. Hindi kasi nila napigilan ang matabil nitong dila. Lahat naman sila ay gigil na gigil nga na kausapin si Julia. Ngunit takot sila dahil ngayon lamang nagtagal si Julia sa mansyon. Sabi po kasi sa amin ni Sir, buntis daw po kayo? Nakangiting sagot nga ng mga maids. Napalingon naman si Julia sa kanyang asawa na ngayoy kalmado lamang na umiinom ng kape. Sinubukan pa nga niyang itago ang mukha niya sa brochure upang iwasan nga ang pagpapaliwanag, ngunit hindi ito umubra. Sinabihan ko silang patuyuin ng maayos ang side kanina. Nabanggit ko rin ang tungkol sa pagbubuntis mo para aware sila at para makapagdoble ingat. Kalmadong paliwanag pa nga ni Paul. Masayang ngumiti nga ang mga maids matapos sabihin nga ni Paul ang mga salitang yun. Hindi naman makapaniwala si Julia dahil mukhang mas excited pa nga ang mga kasambahay nila kaysa nga sa kanilang asawa. Napailing na nga lamang si Julia at napangiti. Ito ang unang beses na nagsabay nga silang mag-almusal ni Paul bukod sa halos sa New York na nga tumira si Julia dahil nga sa kanyang jewelry business.
Palagi ring wala nga si Paul sa tuwing umuuwi siya para sa mga importanteng events. Inform me kung anong oras kang free para sa araw na to, let's go see a doctor. Wika nga ni Paul matapos kumain. Napatingin naman si Julia sa kanapangiti. After all, hindi pa rin naiiwasan nga ni Paul ang isipin kung kanya ba talaga ang bata. Well, we'll see an OB. I just wanna make sure na healthy ang bata. Wala akong iniisip na ibang bagay. Depensa pa nga ni Paul na para bang nababasa nga niya ang iniisip ng kanyang asawa. Sige. Wala naman akong lakad ngayon eh. Pwede tayong mamayang hapon. Sagot pa nga ni Julia na ngayon ay nahihiya na. Tumango si Paul sa katumayo nga sa kanyang kinaupuan. Naiwan naman si Julia habang pinapanood ang kanyang asawa, paalis dahil hindi pa nga siya tapos kumain. Pagkaalis nga ni Paul, napalingon siya sa kanilang mga katulong na hanggang ngayon ay napangiti nga rin at para bang maraming gustong sabihin sa kanya. Bahagya namang nahiya si Julia sa kanila. Salamat. Sa office lang muna ako. Sad na nga lamang ni Julia sa mga katulong na nag-aayos nga nang hapag matapos nga siyang kumain. May gusto po ba kayong kainin, ma'am? Masiglang tanong nga ng isang katulong. Wala naman. Sagot naman ni Julia. Talagang ipinagtataka nga niya ang pagiging friendly ng mga katulong ngayon. Parang kahapon lang kasi, todo iwas nga sila sa kanila ni Paul na para bang takot na takot nga sa kanila. Sabi po kasi nila, maraming cravings sa mga buntis. Kung may gusto po kayong kainin, ma'am, sabihin niyo lang po sa amin at bibilhin po namin. Masiglang saad ng kasambahay. Napangiti naman si Julia sa masiyahing katulong at nagpasalamat nga sa pag-aalaga nga nila sa kanya. Aalis na nga sana si Julia nang biglang may pumasok nga sa mansyon. Nang makita ng mga katulong ang isang pamilyar na babae, ay naglaho ang mga ngiti nila. Andito na naman si Bruha. Rinig nga ni Julia. Nabulong nga ng isang kasambahay. Taka namang tinignan nga ni Julia ang babaeng dumating. Nagtama ang tingin nila at para bang mas nagulat pa nga ang babae nang makita niya si Julia. Alam niyo po ba, ma'am? Palagi po yang andito kapag wala kayo. Sunod ng sunod kay sir. Bulong pa nga ng maid kay Julia na nakatago nga sa gilid ng ref. Dahil dito agad namang naging mapait nga ang timpla ng mood ni Julia. Hindi niya alam kung bakit, ngunit para bang agad nga siyang nainis matapos marinig ang sinabi ng isang katulong. Tinitigan nga niyang babae mula ulo hanggang paa. Alam ni Julia na mayroong kababata nga si Paul at mukhang siya ang babaeng yon. You're Paul's wife, right? Pasensya na. Hindi ko kasi alam na andito ka pala. I'm looking for Paul. Andito ba siya? Nakangiting tanong nga ng babae. Ang instinct na nga mismo ni Julia ang nagpapahiwatig nga ng tunay na kulay ng babaeng kaharap niya. Gayunpaman, nanatili nga siyang kalmado at nakangiti. Nasa office niya, nagtatrabaho. Mataray na saad na nga lamang ni Julia. May diin rin sa pagkakasabi nga niya na nagtatrabaho ang kanyang asawa at hindi na dapat pang istorbohin. Ganun ba? I'll just go to his office. Salamat. What is your name again? Seryosong sagot naman ni Julia. Julia. Right, Julia. Tumatangong sagot pa nga ng maarteng babae. Saka tinitigan nga si Julia mula ulo hanggang paa. Hindi naman ito nagustuhan ni Julia. What are you doing here, Trisha? Napalingon ang dalawang babae sa hagdan kung saan pababa nga si Paul at patungo sa kanila. Agad na lumawak nga ang ngiti ni Trisha habang si Julia naman ay nanatiling seryoso. Isasama sana kita sa party ng mga dating classmates natin mamaya. Hindi kita makontak eh. Come on, Paul. Puro ka trabaho. Magpalamig ka naman ng ulo sometime. Napalingon nga si Trisha kay Julia ngunit ngiti lamang ang isinagot niya. May lakad kami ni Julia. Sad naman ni Paul na tila wala ngang emosyon. Huh? Is it a date? Then, sama na lang siya sa atin. Light drinks lang naman eh. Umiinom ka naman siguro, Julia, di ba? Agad na nag-hesitate naman si Julia kung sasagutin ba niya ang tanong ni Trisha o hindi.
Sa totoo lang, gusto na nga niyang umalis sa usapan nila ni Paul dahil talagang hindi maganda ang timpla ng kanyang mood pagdating kay Trisha. Oo, pero dati lang yun. Hindi na ako umiinom ngayon. Marahang sagot naman ni Julia, saka napatingin kay Paul. Importante ang lakad namin, Trisha. We're going to an OB to get Julia check. Paliwanag naman ni Paul. Agad na nangunot nga ang mga noo ni Trisha matapos marinig ang sinabi ni Paul. Wait, don't tell me buntis ka. Hindi makapaniwalang tanong nga ni Trisha kay Julia. Naglahong bigla ang plastic ng ngiti nga nito kanina. Tumango si Julia. Hindi niya inaasahang ang simpleng revelasyon ay magiging satisfying para sa kanya. Para bang gumaan ang loob niya at para bang nakabawi na nga siya sa hindi pagre-respeto ni Trisha sa kanya bilang asawa. Biglang naging praning nga si Trisha na para bang gusto nga nitong magwala dahil dito ay agad nga niyang tinawag si Paul papunta sa office upang makausap. Nako, feelinghera talaga. Kung makareact naman, akala mo siyang asawa. Bulungan pa nga ng mga katulong na hindi naman nakatakas sa pandinig ni Julia. Palagi ba siyang pumupunta dito? Ngayon ay nagkalakas ng loob na nga si Julia na magtanong. Opo ma'am, lagi po nga dito yun nakakainis nga kasi kung utos-utusan kami akala mo siyang nagbabayad. Agad na kinurot nga ng isa pang katulong ang kanyang kasama dahil sa matabil nga nitong dila. Narealize naman ito nang nagsasalitang maid at agad ngang napatakip ng bibig. Sa narinig nga ni Julia ay parang mas lalong lumalim nga ang inis niya, hindi lamang kay Trisha, kundi para na nga rin kay Paul. Ma'am, hindi po iniimbitahan ni sir dito yon. Hinahayaan niya lang po kasi napakakulit po eh. Wag po kayong magagalit kay sir. Sampit naman ng isang katulong. Marahang umiti si Julia bago iniwan nga ang mga katulong at nagtungo na nga sa opisina ni Paul. Hindi na talaga niya mapigilan pa ang kanyang sarili at gusto na nga lamang niyang malaman kung anong pinag-uusapan ng dalawa at kung bakit kailangan pa nga nilang magkaroon ng private space. Hindi ba nakakontrata lang kayo? Bakit nabuntis mo? How can you explain that? Ibig bang sabihin, mananatili pa kayong kasal? Rinig nga ni Julia, nasambit nga ni Trisha. Bakas nga ang inis sa boses nga nito. Of course, ako nga man ang batang yon. Walang emosyong sagot naman ni Paul. Di ba malapit mong matapos ang kontrata niyo? Pwede namang sustentuhan, di ba? Bakit kailangan niyo pang manatiling kasal? Pagpupumilit pa nga ni Julia. Gusto kong palakihin ng bata kasama si Julia. Why are you so bothered anyway? Kung ano man ang magiging problema, it's between me and Julia. Dahil kami ang mag-asawa. Inis na sagot nga ni Paul. Ilang segundo namang natameme nga si Trisha. Dahil nga sa huling sinabi ni Paul. Concern lang naman ako sa iyo bilang kaibigan mo. Paano kung hindi naman pala sa iyo ang batang yan? Enough. Maging si Julia na nasa labas nga ng pinto na paatras matapos marinig ang galit na boses nga ni Paul. Hindi sinungaling si Julia. If you're done talking, please get out of my house. Maghahanda na ako para sa pag-alis namin. Mariing saad pa nga ni Paul, saka naglakad na nga paalis ng kanyang opisina. Susubukan pa nga sanang magtago ni Julia, ngunit huli na nga dahil bago pa man siya makaalis, ay nabuksan na nga ni Paul ang pinto. Napatigil nga si Paul nang makita nga si Julia, ngunit hindi siya napansin ni Trisha dahil nakatalikod nga ito sa kanya. Marahang hinawakan nga ni Paul ang palapulsuhan ng kanyang asawa. Saka maingat nga itong hinila papunta sa kwartong malapit nga sa kanyang opisina. Napalingon naman si Julia sa paligid. Ang pagkakalam nga niya, minsan sa kwartong ito natutulog nga si Paul kapag napupuyat na nga ito sa kakatrabaho sa kanyang office. Minsan maliit ito kumpara sa tunay na kwarto ni Paul, ngunit malinis ang kwarto at maaliwalas. Pwede naman nating i-cancel ang lakad natin kung gusto mong sumama. Saad nga ni Julia. Masama naman siyang tinitigan nga ni Paul. Natahimik tuloy si Julia dahil nga doon. At bakit naman ako sasama? Masungit na tanong pa nga ni Paul. Reunion nyo yun ng mga dating classmate mo. Mukhang close kayo ni Trisha.
Baka magtampo pa sa'yo yun eh. Kumunot ang mga noo ni Paul dahil nga sa narinig at napaiwas nga na nga lamang ng tingin. So you're saying na mas importante ang mga kaklase at kaibigan ko kaysa sa asawa at anak ko? Nanlaki naman ang mga mata ni Julia nang dahil nga sa narinig. Ito kasi ang unang beses na narinig nga niyang tinawag nga siya ni Paul na asawa. Hindi naman sa ganoon. Ayoko lang na kami ang maging dahilan para hindi mo ma-enjoy ang buhay mo. Malungkot na sagot ni Julia, saka napaiwas nga ng tingin. You didn't force me into this. Choice ko ang manatiling kasal at panagutan ng anak ko. Choice ko rin kung gusto ko kayong unahin kaysa sa kanila. It's not something you should blame to yourself. I don't see you or my child as a burden. Napalunok nga ng sariling laway si Julia dahil nga sa narinig. Wala nga siyang nagawa kundi panoorin na nga lamang si Paul habang may hinahanap nga sa drawer. Napahawak na nga lamang si Julia sa kanyang dibdib na napakabilis nga ng pagtibok ngayon. Ni hindi nga niya namalayan na napapangiti na pala siya sa tuwing naaalala nga niyang mga sinabi ng kanyang asawa. Pagkatapos mahanap nga ni Paul ang mga libro sa loob ng drawer, ay inabot nga niya ito kay Julia. Mga libro ito tungkol sa parenting at pagbubuntis. Sad nga ni Paul na tila nahihiya pa nga. Sabi ng sekretary ko, ito daw ang mga binasa niya nung first time nilang magkabibi ng asawa niya. Nagpagawa ako ng tig-2 copy para pareho tayong meron. Wika nga ni Paul. Napatingin si Julia sa kanyang asawa. Mukhang walang kaide-ideya si Paul sa kung anong epekto ng mga ginagawa niya para sa kanilang magiging anak. Hindi inasahan ni Julia na magiging ganito ka-effort si Paul dahil ang akala talaga niya magiging malungkot ang kanilang pagsasama lalo na't wala namang pagmamahal ang namamagitan nga sa kasalan nila. Kinuha nga ni Julia ang mga libro at lumabas na nga kasama nga si Paul. Wala na nga si Trisha. Nang makalabas nga sila kaya naman agad nang naghanda ang mag-asawa para nga sa kanilang appointment. Healthy naman ang batang nasa sinapupunan nga ni Julia at buti na nga lamang ay maaga nga niyang natunugan ang kanyang pagbubuntis dahil mahilig pa namang mag-party si Julia kasama ang mga kaibigan niya sa New York. Ipinaalam na nga rin ng mag-asawa ang balita sa kanilang mga magulang at mga kaibigan. Marami ring pagbabagong napansin si Julia sa kanilang mag-asawa tulad na nga lamang ng maagang pag-uwi nga ni Paul galing nga sa kanyang kumpanya. Dati kasi madalas nga itong umuwi ng hating gabi o minsan madaling araw na nga, ngunit simula nang malaman nga nito ang tungkol sa kanilang magiging anak ay umuuwi na nga ito ng bandang mga 6:00 ng hapon at sa mansyon na nga itutuloy pa ang kanyang trabaho. Maging si Julia, kakarampot na paperworks na nga lamang ang nagagawa dahil si Paul na nga ang nag-aasikaso sa jewelry shop ni Julia sa New York. Hindi naman ako lumpo, Paul. Kaya ko namang ipagtimpla ng gatas ang sarili ko. Inis na sambit pa nga ni Julia habang pareho nga silang nasa kusina nga ni Paul. Nanatili namang nakatayo ang mga maids na nagising nga dahil sa away ng kanilang mga amo. Nakasuot pa nga sila ng pantulog at ang iba ay nagpupunas pa ng laway. 10 oras na kasi ng gabi at mukhang magtitimpla sana si Julia ng gatas ngunit nakita nga siya ni Paul at tinulungan. Nainis naman si Julia dahil doon at ngayon ay panay na nga ang sermon. Hindi pa naman putol ang mga kamay at pa ako. Bakit pati pagtitimpla ng gatas kailangan may kasama ako? Lumpo ba ako sa tingin mo? Saad pa nga ni Julia at napairap na nga lamang kay Paul. Kung dati kasi ay para silang aso at pusa, ngayon ay parang ngang alagang-alaga nga talaga siya ni Paul na para silang tunay na mag-asawa. Hawak nga nito ang umbok ng kanyang tiyan habang kausap si Paul. Napatras ang mga katulong sa takot sa reaksyon nga ni Paul sa sinabi ni Julia. Hindi na bago ito dahil simula nang umabot nga ang sa 4 na buwan ng pagbubuntis si Julia ay mas mabilis na nga itong magalit. Para bang pinagsakloban nga ng masamang espiritu ang dating maamo at malambing nilang amo. Gayon pa man alert lamang palagi ang mga katulong dahil
kung sakali mang magkainitan. Ang mag-asawa ay handa nga silang maging bouncer at iwasan na nga na may masamang mangyari. Ngunit imbes na magalit nga, dahil nga sa matabil na dila nga ni Julia, nanatiling kalmado si Paul. Nakita pa nga ng mga maids na natatawa ito ngunit sinikap niyang hindi ipakita yon kay Julia. Kalmado niyang hinatid ang isang baso ng gatas papunta kay Julia at maingat nga itong inilapag sa harapan. Natigil naman si Julia dahil doon at napalunok ng laway. Naglalaway na nga siya dahil kanina pa nga niya gustong uminom ng gatas. Kaya naman tinanggal na nga niya ang hiya sa kanyang sistema sa kaininom nga ang gatas na tinimpla nga ni Paul. Para siyang bata na biglang natatahimik dahil nga sa masarap na gatas. May brownies pa sa ref. Gusto mo bang dalhin sa kwarto mo? Kalmadong tanong pa nga ni Paul. Napatingin naman si Julia kay Paul bago pinunasan ang labi niyang may mantsa pa ng gatas. Naalala naman niya ang masarap na brownies na iniwi nga ni Paul kanina at muli na naman siyang natakam. Sige, sagot nga ni Julia saka napaiwas nga ng tingin. Agad namang kinuha ng mga maids ang karton ng brownies habang pinipigilan ng sariling humiyaw dahil sa kalig. Sinamahan na nga nila Julia pabalik sa kwarto nito dahil ito pa ang utos ni Paul. Swerte niyo talaga kay Sir, Ma'am. Alam niyo po ba, nung buntis ako laging naiirita yung asawa ko sa akin. Natatawang bulong pa nga ng maid kay Julia. Napaisip naman si Julia dahil nga sa sinabi ng katulong. Nakakairita ba si Julia? Nag-aalalang tanong pa nga nito. Nang makita nga nilang paiyak na nga ang mga mata ni Julia, agad silang nagpanik at agad na pinagalitan nga ang kanilang kasama. Nako, hindi ma'am. Normal lang po ang mga tantrums sa buntis. Mas mahalaga po sa amin na healthy kayo at ang magiging baby niyo ni Sir. Masiglang saad naman ng isa pang maid. So nakakairita nga ako. Malungkot na tanong pa nga ni Julia. Naku ma'am, wag niyo na pong intindihin ng mga yan at magpahinga na po kayo. Hindi po ba't bukas ay malalaman ninyo kung ano ang gender ng magiging baby niyo? Singit nga ni Manang Dora. Napatigil naman si Julia sa harap nga ng kaniyang pinto upang lingunin ng tatlong katulong. Sa likod niya kasama nga si Manang Dora. Umurong bigla ang mga luha niya at nampalitan nga ito ng malawak na ngiti. Dahil excited na nga rin siyang malaman kung babae o lalaki ba ang baby na dala niya. Nagmamadaling kinuha nga ni Julia ang karton ng mga brownies saka pumasok nga upang makatulog na. Kinabukasan, lumabas si Julia sa kanyang kwarto at naabutan ng mga nagkakagulong katulong sa garden. Nang puntahan nga niyang mga to, ay nakita nga niya nga bala sila sa pagde-decorate ng mga mesa at tupo ang may theme na pink at blue. Anong meron? Takang tanong nga ni Julia. Gender reveal po ma'am. Naisip po namin na magpa-gender reveal mamaya pagbalik niyo po para naman po ma-surprise din po kayo ni Sir. Excited na sagot pa nga ng isa sa mga dalagang katulong. Natawa naman si Julia dahil nga sa narinig. Pumayag si Paul? Hindi niya makapaniwalang tanong. Opo ma'am, ganito pa nga po yung pagkakasabi niya eh. Okay, that's a good idea. Saad pa nga ng katulong. Natawa na nga lamang si Julia. Hindi niya man nasasabi ngunit sobrang grateful nga niya sa kanyang mga katulong na laging nag-aalaga nga sa kanya. Pagkatapos ngang magpa-check up sa doktor, ay itinago na nga muna ng mag-asawa ang resulta. Pareho nga nilang gustong makita agad ang result pero upang hindi masayang ang effort, ay pinili na nga lamang nilang itago. Pagbalik sa mansyon, sinalubong nga sila ng mga masiglang trabahante nila. Kinuha nga ng mga maids ang resulta. Bakit parang mas masaya pa ata sila kaysa sa atin? Natatawang saad pa nga ni Julia habang katabi si Paul. Napangiti na nga lamang si Paul. Madalang lamang itong makita ni Julia na nakangiti kaya naman nagulat nga rin siya at naninibago nga sa kanyang fake husband. Para bang na-starstruck siya habang tinitignan ang gwapong mukha ni Paul na ngayon ay mas maaliwalas na nga dahil sa munti nga ngunit genuine nga nitong ngiti. Narinig ko pa ngang
Nagpupustahan ng mga yan kanina kung babae daw ba o lalaki. Kwento pa nga ni Paul. At natawa nga sila bigla na para ba silang komportable na ngayon sa isa't isa. Sinutan pa nga sila ng mga party hats at nang makabalik na nga ang ilang mga maids, hawak ang malaking lobo, ay excited na ngang napatayo ang lahat. Pagkabilang po namin ng 3, sabay niyo pong tusukin at kung kulay pink po na powder ang lalabas babae. Kapag naman po kulay blue ibig sabihin lalaki. Kwento pa nga ni Manang Dora. Tumango na nga lamang ang mag-asawa habang bakas na rin ang kaba sa kanilang mga muka. Pagkarinig nga nila ng hudyat ay sabay nga nilang tinusok ang malaking lobo dahilan upang kumalat sa paligid ang kulay asul na powder na nasa loob. Agad na lumawak ang ngiti ng mag-asawa matapos malamang lalaki nga ang kanilang magiging anak. Sa sobrang saya, hindi na nga napigilan pa ni Julia ang mapayakap kay Paul habang marahang tumatalon. Nagulat naman si Paul dahil doon, ngunit agad rin namang napangiti. Nagkaroon ng maliit na celebration kung saan kinain nilang lahat ang cake na nabili nila kanina. Habang pinapanood ang lahat, napangiti naman si Julia sa kanyang inupuan. Hindi na kasi inaasahang magiging ganito kasigla ang kalalabasan ng lahat. Akala niya ay magiging mahirap at malungkot ang pagbubuntis niya. Ngunit kabaliktaran pala, hindi maipaliwanag ni Julia ang sayang kanyang nararamdaman. Lalo na't palapit na nga ng palapit ang kanyang panganganak. Akala nga ni Julia, mananatiling ganito kapayapa ang sitwasyon nila. Ngunit mukhang nagkamali siya. Pagkatapos ng masayang selebrasyon, nasundan naman kaagad ng masamang balita ang kanilang kasiyahan. Kinagabihan ay biglang dumating ang ina ni Paul na si Lucy. Hindi ganun ka-close na Julia sa ina ni Paul, ngunit maayos naman ang kanilang relasyon. Yun nga lang, sa pagkakataong yun ay parabang iba ang simoy ng hangin sa pagitan nila. Nag-celebrate pa kayo para sa isang gender reveal? Hindi ba parang waste of time and money lamang ang ginawa nyo? Kalmadong saad nga ng ina ni Paul. Walang nasayang ma. Ako ang pumayag na magkaroon ng simpleng party at nag-enjoy kaming lahat. Sagot naman ni Paul. Napalingon nga si Lucy kay Julia. Saka tinitigan nga ang tiyan nito. Napahawak naman si Julia sa kanyang tiyan dahil nga sa hindi komportableng pakiramdam na ibinibigay nga ni Lucy. Ilang buwan na lang, magkakapo na ako. It's a celebration worth to spend millions. Pero yun ay kung apo ko nga talaga ang laman ng tiyan mo. Nanlaki ang mga mata ni Julia dahil nga sa narinig. Para bang naapakan nga ang buong pagkatao niya matapos nga yung marinig mula sa ina ng kanyang asawa. Bakit naman po ganyan kayo magsalita? Palaban na tanong naman ni Julia habang pinipigilan ng sarili. Marami akong narinig tungkol sa'yo. Noon pa lang, alam ko nang hindi kayo nagsasama ni Paul sa isang bubong at halos sa New York ka na tumira. Marami kang kaibigan doon. Madalas kayong mag-party, gumala at magsaya. How can I be so sure na hindi ka disgrasyada? Pinapaako lamang sa anak ko ang responsibilidad sa batang dala mo. Ma, pagsusungit naman ni Paul. Agad na napatayo nga si Paul matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina. Si Julia naman ay nanatiling tulala habang pinipigilan ang sarili niyang maiyak. Naninigurado lang ako anak. Ayoko naman na maloko ka. Saad nga ni Lucy. You're not helping me ma. Maayos na kami. Kaya sana naman, wag mo na kaming lagyan pa ng lumot. Anak ko ang batang dala niya at may tiwala ko kay Julia. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi sa'yo ng mga kalokohang yan. Baka ang taong yan ang totoong sinungaling. Sabat pa nga ni Paul sa kanyang ina bago inalalayan si Julia na tumayo. Umakyat na tayo sa kwarto mo. Marahang bulong nga ni Paul kay Julia. Iniwan na nga ni Paul ang kanyang ina at inasikaso na nga lamang si Julia. Inalalayan nga nito pabalik sa kwarto at doon na nga lamang tuluyang naiyak si Julia. Huwag mo nang bigyan pa ng pansin yung sinasabi ni Mama. Aalamin ko kung sino ang nagsabi noon. At mananagot talaga siya sa akin
Wika nga ni Paul. Nagalinlangan nga si Paul. Nahawakan nga ang likod ni Julia upang i-comfort nga ito. Maingat nga niyang hinaplos ang likod ni Julia habang hinihintay nga itong kumalma. Kasalanan ko rin naman kung bakit niya naisip yun. I mean, tama naman ang lahat ng sinabi niya except sa hindi mo anak ang baby na dala ko. Paul, hindi naman ako sinungaling. Kung ayaw niya sa anak ko, handa akong umalis kahit anong araw at oras. Hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko. Umiiyak naman ang sagot nga ni Julia. You don't need to do that. At wag na wag mong iisipin na pinagdududahan kita. I trust you. Sad pa nga nito at nagulat nga si Julia nang biglang halikan nga ni Paul ang kanyang noo. Naluha na nga lamang si Julia sa kanapasandal nga sa balikat nga ni Paul upang patuloy na umiyak. Para namang dinudurog nga ang puso nga ni Paul habang naririnig ang hikbi ni Julia. Sinisiguro niyang malalaman niya kung sino ang lumalason sa isip ng ina niya. Bilang paghahanda na nga rin, naisipan na nga lamang nilang magsagawa ng paternity test para mapatunayang si Paul talaga ang ama ng batang dala ni Julia. Iniisip mo pa rin ba ang nangyari kahapon? Tanong nga ni Paul habang sabay nga silang naghahapunan ni Julia. Napaiwas naman ang tingin si Julia dahil mukhang nabasa na naman ni Paul ang kanyang iniisip. Ilang segundong hinintay ni Paul ang sagot ni Julia, ngunit nanatili lamang itong tahimik. Pagkatapos kumain agad nga na nagpaalam si Julia na bumalik na nga sa kanyang kwarto. Sa loob ng office nga ni Paul, hindi nga siya makapag-focus sa kanyang mga binabasang reports. Kumugulo pa rin sa isip niya ang sitwasyon ni Julia. Sabi kasi ng mga katulong nila, buong araw daw, na parang hindi maganda ang pakiramdam niya. Hindi na nga nakatiis pa si Paul at nagtimpla na nga lamang siya ng gatas upang dalhin nga sa kwarto ni Julia. Ilang beses siyang kumatok sa pinto ng kanyang asawa at nang marinig nga ni Julia ang boses ni Paul, sa kanya binuksan ang pinto. Nag-aalala sila manang Dora sa'yo. Buong araw ka raw na nagmumukmuk lang. Wika pa nga ni Paul at inilapag nga ang baso ng gatas sa mesa. Nakatalikod lamang si Julia sa kanya habang nakahiga ito sa kama. Kumakain naman ako, kaya huwag ka mag-alala. Hindi ko naman hahayaang may mangyaring masama sa anak mo. Mahinang saad pa nga ni Julia. Anak natin, Julia. Pagtatama nga ni Paul. Hindi na nga sumagot pa si Julia, kaya naman naupo na nga lamang si Paul sa isang couch na malapit nga sa kama ng kanyang asawa upang makausap pa rin ito. Tell me what's bothering you. Seryosang saad pa nga ni Paul. Everything. Mariin namang sagot nga ni Julia. Kapag lumabas ang resulta, mapapatunayan mo rin sa kanila na mali ang iniisip nila. Wika nga ni Paul ngunit wala nga itong naging epekto kay Julia. Bakit pa kailangan ko pang patunayan ang sarili ko? Ano naman ngayon? Kung anak mo ang dala ko, kung ganun kababang tingin ng ina mo sa akin, wala ring saysay. Para lang akong batang pinulot mo sa basurahan dahil may dala akong diamante. How many times should I tell you na hindi kanyang iniisip ko? I don't see you as a burden, Julia. Paliwanag nga ni Paul. Sa pagkakataong to, ay naupo nga si Julia sa kanyang kama upang harapin ang kanyang asawa. Hindi ko rin alam kung bakit bigla kang naging affectionate sa akin. Noon para akong hangin lang sa buhay mo. Wala kang pakialam sa akin. Pero nung nalaman mong buntis ako, nanlambot ka bigla. Do you really care about me? O inaalagaan mo lang ako dahil anak mo ang dinadala ko? Ako ba ang laging lumalayo? Ikaw ang palaging wala dito, Julia. How can I do something for you kung kahit anino mo, hindi ko mahagilap within our 3 years of marriage? Lagi kang umiiwas sa akin as if you hate me. Mapait na sagot pa nga ni Paul. Napakuyom na nga lamang ng kamay si Julia dahil nga sa emosyon na umaapaw nga ngayon. Lumalayo ako kasi hindi ko naman naramdaman dati na kailangan mo ko. Napaka-busy mo. Parang wala kang asawa eh. Natigil nga sa pagsasalita si Paul upang kalmahin ang kanyang sarili. Si Julia naman nagsimula na ngang maluha. I thought you hated me. Madamdaming sagot nga ni Paul.
na ngayon ay bakas nga ang lungkot sa kanyang boses. Napalingon naman si Julia sa kanyang asawa na ngayon hindi na nga nakatingin pa sa kanya. Maya-maya tumayo na nga si Paul at mga alis na nga. Ngunit natigil ito sa paglalakad. Inaamin ko, napaisip ako nung una, nung sinabi mong buntis ka. However, I would have accepted you kahit na hindi akin ang batang dala mo. That's how I cared for you in my own way. May tiwala ako sa iyo, Julia. Kaya sana, wag mo rin akong susukuan. Pagkatapos mag-iwan ng mga salitang yun, lumabas na nga si Paul sa kwarto ng kanyang asawa. Naiwan namang umiiyak si Julia at hindi alam kung paano pa maikakalma ang lahat ng mga problemang nasa isip niya. Simula nang marinig niya ang mga sinabi ni Paul, pakiramdam niya, hinuhusgahan nga siya ng lahat ng mga tao sa kanyang paligid na pinag-uusapan rin nila si Julia kapag wala nga siya at iniisip na baka nga nagsisinungaling siya at hindi si Paul ang ama ng bata. She fears to be judged dahil maging siya, bumababa na nga rin ang tingin sa kanyang sarili. Kinabukasan nagising na nga lamang si Julia dahil sa mga katulong na inaalog siya. Ma'am, malapit na po ang tanghalian, hindi pa po ba kayo nag-aalmusal? Rinig nga ni Julia. Iminulat nga ni Julia ang mga mata at nakita ang tatlong katulong sa loob nga ng kanyang kwarto. Ang isa may dalangang tray na naglalaman nga ng ulam at kanin at ang isa naman na tray ay pagkain hindi na kaya ni Julia kanina. Kanina pa po kayo hinihintay ni Sir na magising. Bakit daw? Nagkatingin na ng tatlo. Bago muling nilingon ng maid si Julia. Kumain na po muna kayo at malalaman niyo po ang pagbababa niyo. Sagot naman ng isang maid. Dahil gutom na nga rin, ay kumain na nga muna si Julia. Pagkarating nga niya sa first floor, naabutan nga niya si Paul na kinakarga ang isang maleta palabas ng mansyon. Nanlaki ang mata niya at agad na nagmamadaling lumapit nga sa kanyang asawa upang pigilan nitong umalis. Alis ka? Galit ka pa rin ba dahil sa nangyari kagabi? Agad na tanong nga ni Julia matapos pigilan si Paul na lumabas nga sa main entrance. Ibinaba naman ni Paul ang maletang karga niya sa katakang tinitigan nga ang kanyang asawa. Magsasorry naman sana ako sa iyo pero tinanghali na ako ng gising. Desperado nga si Julia na pigilan umalis si Paul. Pero nagulat siya nang matawa lamang si Paul sa kanya. Hindi ako aalis. Inaayos ko lang itong mga gamit natin. May lakad ako. Nakangiting sagot nga ni Paul. Ha? Ganun ba? Nahihiyang sagot nga ni Julia. Ngayon hindi na nga siya makatingin kay Paul. Saan naman tayo pupunta? My colleague has a private island. At pumayag siyang, iyoko pa muna natin yon. I also think that we both need to unwind. At magpakalayo-layo muna kahit saglit. Napakamot nga si Julia sa kanyang ulo matapos marinig yon. Tayo lang? May mga taong nagmamanage sa island. But they won't meddle with us if they're not needed so. Parang ganun na nga. If you don't wanna come, ayos lang naman. Sad pa nga ni Paul pero parang nangongonsensya pa nga. Agad na umiling nga si Julia bilang sagot. Sa pagkakataong to, hindi na nga muna niya paiiralin pa ang mga kung ano-anong tumatakbo sa kanyang isip. Total kailangan din naman niyang mag-relax. Pati na nga rin ang batang nasa sinapupunan niya. Sasama ako, deklara nga ni Julia. At ngumiti nga si Paul. Dahil handa naman na ang lahat at si Julia na nga lamang ang kulang madali nga lamang silang nakaalis. Sumakay sila sa isang yate. Papunta nga sa isang isla na sa unang tingin, aakalain mong isang malaking resort, ngunit private property pala to. Marami ring tao sa paligid ngunit tulad nga ng sabi nga ni Paul, hindi sila gaanong pinakikialaman ng mga to dahil abala nga sila sa kanilang mga trabaho. Agad na inayos naman ng mag-asawa ang kanilang mga gamit para makapagpahinga na nga at nang makapamasyal na nga kapag lumubog na ang araw. Ang ganda naman dito. Dito ba sila nagpapahinga kapag gusto rin nilang mag-unwind mula sa syudad? Tanong nga ni Julia kay Paul at nakatingin sa karagatan. Natigil naman si Paul
at napaisip. Actually, regalo niya to sa fiancé niya noon. But things didn't work out, so balak nga niya itong ibenta. I think kaya niya ipinagamit itong island ay para na rin makumbinsi tayong bilhin to. Nalungkot naman si Julia dahil nga sa kanyang narinig. Malamang mahal na mahal niya ang fiancé niya kaya gusto na nga lamang niyang ibenta ang isla. Nakakalungkot naman. Napangiti na nga lamang si Paul. Saka muling bumalik nga sa kanyang ginagawa. Paul, sorry pala kagabi Alin lang ang saad nga ni Julia. Well, kung hindi nangyari yon, hindi ko malalaman ng ganon. Nang nararamdaman mo. Napangiti na nga lamang si Julia nang mag-sorry si Paul. Saka umupo nga sa isang couch upang panoorin si Paul. May naisip ka na bang pangalan ng magiging anak natin? Nakangiting tanong pa nga ni Julia. Nabigla naman si Paul dahil nga sa tanong nga ni Julia at agad ngang namula ang kanyang mga pisngi. Buti na lang talaga at hindi nga ito napansin ng kanyang asawa dahil medyo malayo ito. Wala pa naman. Ikaw meron na ba? Sagot naman ni Paul. Mag-iisip muna ako at gagawa rin tayo ng listahan. Sabihin mo lang pag may naisip ka. Tumayo na nga si Julia sa kanyang kinaupuan. At agad nagang naglakad, paalis. Taka naman siyang sinundan ng tingin ni Paul. Maghahanda ako ng pang-lunch natin. Itlog at hotdog lang ang lulutuin ko, kaya wag ka nang maging praning pa dyan. Asar nga ni Julia bago tuluyang umalis. Natawa naman si Paul at napailing na nga lamang. Balak niya pa nga sanang magpaluto dahil may mga chef namang nasa isla ngunit ayaw niya namang masayang ang effort na gustong gawin ni Julia sa pagluluto. After all, ito rin ang unang beses na makakapagluto nga si Julia. Pagkatapos ngang maalis ang lahat ng laman ng kanilang mga maleta, nagtungo na nga si Paul sa kusina kung saan abala nga si Julia sa pag-aayos ng mesa. Nakita na nga ni Paul na itlog at hotdog nga ang niluto ni Julia. Kaya naman napangiti na nga lamang siya. Pinagtatawanan mo ba ako? Alam kong irrelevant ang itlog at hotdog dahil lunchtime na. At ito pa lang ang kaya kong lutuin pero masarap yan. Itinaas nga ni Paul ang dalawang mga kamay na para bang nagsusurrender. I just found it cute. Hindi kita pinagtatawanan. Nakangiting sabi pa nga ni Paul. Ngumuso na nga lamang si Julia dahil malakas ang pakiramdam niyang pinipigilan lamang ni Paul ang sarili nga niyang tumawa. Bahagya tuloy siyang nahiya. Ano lamang naman kasi ang laban ng itlog at hotdog niya kumpara sa mga putaheng kayang lutuin ng kanyang asawa. Pareho nga silang lumaki ni Paul sa isang nakaangat na pamilya ngunit hindi alam ni Julia kung paanong natutong magluto si Paul. Kung si Julia nga ay halos ayaw ipahawak ang sandok ng kanyang mga magulang, ano na lang kaya si Paul na bata pa lang hinahasa na nga sa pagnenegosyo. Gayunpaman, payapa naman silang kumain at walang komentong narinig si Julia sa kanyang asawa. Ano, okay ba? Singit pa nga ni Julia habang kumakain. It's good, pero I don't advise you to cook often sa mansyon dahil delikado sa kusina at buntis ka pa naman. Naalala naman bigla ni Julia ang madalas sa pag-aaway nga nila ni Paul sa tuwing may gusto nga siyang gawin sa kusina. Para kasing robot si Paul na bigla-biglang lumilitaw sa tuwing nalapit nga si Julia sa kusina. At kahit na simpleng pagtimpla lamang ng gatas, nagagawin nga niya, inaagawan pa nga siya nito. Pagkatapos nga nilang kumain, tinalaw ng antok si Julia at payapang nakatulog na nga sa kanilang malambot na kama. Samantalang si Paul naman ay rumonda lamang sa isla upang i-check nga ang mga pagkain handa ng mga chef para sa kanilang hapunan. Please don't add nuts sa mga pagkain. Allergic yung wife ko. Pati na, mas damihan nyo ang mga prutas kesa sa mga putahe ng karne. She prefers to eat fruits than meat. Marahang saad pa nga ni Paul sa mga cook. Ang bait naman ni Sir. Kilalang kilala niyo po talaga ang asawa niyo Ilang taon na po ba kayong kasal?
usisa pa nga ng isang matandang cook. Napakamot na nga lamang si Paul sa kanyang ulo. Mag-aapat na po. Kahit na hindi sila nagsasabay ni Julia kumain noon, nalalaman pa rin ni Paul ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang asawa. Dahil nga sa kanyang mga katulong sa mansyon, sa kanila niya nalaman ang mga impormasyon tungkol sa allergies ni Julia. Sa mani at simula noon, mahigpit nga niyang sinisiguro na walang pagkaing may mani ang naiiwan nga sa mansyon kahit na hindi naman umuwi si Julia sa Pilipinas. Hindi lamang sa pagkain, malimit ring obserbahan nga ni Paul nang palihim si Julia at kahit sa mga maikling panahon, yun ay marami na nga siyang natututunan tungkol sa pagkatao ng kanyang asawa. Ganun po ba? Stay strong po sa inyo ni ma'am. Masiglang saad pa nga ng head chef. Pagkalubog ng araw, nagising nga rin si Julia at natagpuan nga si Paul na nanonood lamang ng kung ano sa kanyang laptop. Nagulat naman si Julia sa tagal nga ng pagkakatulog niya at agad ngang inayos ang kanyang sarili. Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Kalmadong tanong nga ni Paul nang makita nga si Julia na papalapit sa kanya. Oo, nasobrahan nga tayo. Biro pa nga ni Julia. Sinara nga ni Paul ang laptop niya at tumayo na nga upang kumuha nga ng isang jacket. Ipinatong nga niya ito sa balikat ni Julia at marahang inayos. Maraming hinandang pagkain ng mga chef para sa atin. At iginaya pa nga niya si Julia patungo nga sa kanilang dining table na nakaset up malapit sa dagat. Nang maupo sila, bumilis ang tibok ng dibdib ni Julia. Para kasi silang nasa isang romantic date at hindi niya maiwasang makaramdam ng kilig. Nang makita nga ni Julia ang lahat ng mga pagkain, hindi niya maiwasang matakam. Para kasing paborito nga niyang lahat ng mga nakain. Ang galing naman nila. Parang nahulaan nila kung ano ang mga gusto kong kainin na. Masayang saad mga ni Julia. Napangiti naman si Paul. Dahil nga sa sayang, pinakita nga ni Julia. Hindi man ito alam na siya ang nag-isip nga ng lahat ng iyon, masaya pa rin siyang makitang natutuwa ang asawa. Nawala ang hiya ni Julia dahil na nga rin sa excitement niya sa pagkain. Hindi naman maiwasan ni Paul ang matawa habang pinapanood nga si Julia. Malamig ang pakikitungo ni Julia sa kanya noon at lagi nga siya nitong iniiwasan. Nitong mga nakaraang buwan lamang niya nakitaan si Julia ng kakaibang side. Ang side nitong nagagalit, tumatawa, umiiyak at kahit ang mga simpleng moments kung saan nakakalimutan nga niyang lahat ng problema tulad na nga lamang ng nangyari noon. Simula nang malaman nga niyang buntis si Julia, nag-improve ang takbo ng relasyon nila ni Julia at masaya nga si Paul na nangyari yon dahil ang totoo'y kahit na hindi sila ikinasal dahil sa pagmamahal, dati hindi niya nakikita ang kanyang sarili na maikakasal pa nga sa ibang babae maliban na nga lamang kay Julia. Dahil oo, nag-umpisa nga sila sa pagpapanggap pero parang ngayon unti-unti na ngang nagiging totoo ang lahat. Sana pagbalik natin sa mansyon, maging ganyan ka pa rin kasigla. It feels great when you're smiling. Agad namang napaiwas nga ng tingin si Julia. Dahil nga sa sinabi ni Paul, ikaw yata tong laging nakasimangot eh. Sagot nga ni Julia na idinaan na nga lamang sa biro ang kilig na nararamdaman. Well, wala namang rason parang umiti ako sa kung kanin-kanino lang. Natatawang saad pa nga ni Paul. Kahit smile pinagdadamot mo, businessman ka talaga. Biro pa nga ni Julia, sakat na tawa na nga lamang. Maliban sa pagkain puro tawanan at kwentuhan lamang ang naganap sa kanilang dining table. Para bang hindi nila namalayang sa puntong yon ay tuluyan na ngang nawala ang barrier o wall na humahara nga sa pagitan nilang mag-asawa. Pagkatapos kumain, naisipan nga nilang maglakad-lakad sa dalampasigan upang magpatunaw nga ng kanilang mga kinain. Habang naglalakad, natigil nga si Julia nang bigla ring napatigil nga si Paul upang humarap sa kanya. Alam ko na kung sinong nagsabi kay mama ng kung ano-ano tungkol sa'yo. It was Trisha.
Sabi ko na nga ba, napabuntong hininga na nga lamang si Julia sa kanapalingon sa dagat. Sabi ko na nga ba dismayado niyang sagot. Kinumpronta ko na siya kaninang umaga. I'm sorry. Kung itinaboy ko na siya noon pa lang, hindi siguro mangyayari yun. Wika pa nga ni Paul. Ano ka ba? Okay na yun no? Hindi mo naman kasalanan kung ganun kasama ang ugali ng kaibigan mo. Pero, sure ka bang walang namamagitan sa inyo? Masuring tinitigan nga ni Julia ang kanyang asawa na para bang binabantayan niya ang bawat reaksyon. Nalalabas nga sa gwapo nga nitong mukha. Wala. I swear in the name of my late father. How about you? Wala ka naman sigurong gusto sa Inigo na yun, diba? Natawa na nga lamang si Julia sa kanyang narinig. Tandaan niya ito, ang una nga nilang pinagawayan pagkabalik nga niya mula sa New York. Wala, business partner ko si Inigo at mabait na kaibigan. Bahagya namang napangiti si Paul dahil nga sa narinig. Saka sila nagpatuloy nga sa paglalakad. Maya-maya na nga lamang, biglang nagulat nga si Julia nang abutin nga ni Paul ang kamay niya upang ipagsiklop nga ang kanilang mga palad. Ramdam ni Julia ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, ngunit mukhang wala rin naman siyang lakas upang hilain nga ang kamay mula kay Paul, kaya naman hinayaan na nga lamang muna niya ito. Hinahawakan lang kita kasi baka madulas ka. Nahihiyang sambit pa nga ni Paul, dahilan para matawa na nga lamang si Julia. Ano ka ba? Hindi na tayo mga batang high school. First time mo bang makahawak ng kamay ng babae? Biro pa nga ni Julia, ngunit nang makita niyang hindi natawa si Paul, natigilan siya. Wait, wag mong sabihing first time mo talaga. Hindi makapaniwalang saad nga ni Julia. Nahihiya namang tumango si Paul, dahilan para matahimik na nga lamang si Julia. I can't believe it. Sa dami ng naghahabol ng babae sa'yo nung college pa lang, wala ka palang niligawan dun? Kahit isa? Marahang tanong nga ni Julia. Did you do that? I mean, marami ka ring maniligaw nun. So in-entertain mo sila. Naghawakan na ba kayo ng kamay? Konti. Pero hindi naman nagtatagal. Ikaw lang ata yung lalaking hindi nagkagusto sa akin nun eh. Alam mo bang lagi ako nako-conscious kapag malapit ka? Feel ko kasi ang pangit-pangit ko sa paningin mo. Saad pa nga ni Julia at napanguso. Napayo ko na nga lamang si Paul dahil sa kanyang narinig. But often, I look at you at gusto ko ring pansinin mo ko nun. Natigil nga si Julia sa paglalakad dahil nga sa gulat. We, totoo? Hindi niya makapaniwalang tanong. Nahihiya namang tumango si Paul. Hindi lang kita nilalapitan dahil baka isipin mong creepy ako. Malakas na natawa si Julia dahil nga sa sinabi ni Paul. So crush mo ako noon. Ang sabihin mo na tutorpe ka lang. Nalaki naman ang mata ni Paul dahil nga sa pagkakabuking ni Julia sa kanya. Hindi sana niya intensyong ipaalam na yon, ngunit mukhang huli na nga ang lahat. Huwag kang mag-alala. Normal lang naman yun. Kahit naman ako, attractive ka sa paningin ko nun, di ba? Matalino, mabango, malinis, manamit. Hindi friendly sa kung kani-kaninong babae. Kaso nga lang, anak ka ni Tito Will kaya hindi kita magawang lapitan. Hindi ko naman in-expect na paglaki natin pipilitin pala nila tayong may kasal. Sad pa nga ni Julia. Oo, pinagkasundo nga lamang sila. Kaya naman nagpanggap lang sila bilang mag-asawa para matigil ang mga magulang nila. Bahagyang humigpit nga ang hawak ni Paul sa kamay ni Julia. Dahilan upang makuha nga niya ang atensyon ng kanyang asawa. Malambing na tinitigan nga ni Paul si Julia dahil dito ay agad namang nanlambot ang kanyang asawa. I didn't regret everything that happened. Hindi ako nagsisingik kanasal tayo at wala akong pinagsisihan maliban na lamang sa hindi ko nagawang linawin ang mga bagay-bagay sa pagitan natin. Ano namang ibig mong sabihin? Utal na sambit pa nga ni Julia. Nung nalaman kong pumayag ka na magpakasal sa akin, masaya ako. Pati nung lasing ka, nung may nangyari sa atin sa New York, hindi ko pinagsisihan yon kahit sinabi kong kalimutan na lang natin ang nangyari. Ang totoo, hindi na yun maalis sa isip ko.
But I was the happiest when you chose to stay with me nung nalaman mong buntis ka. Thank you for telling me. Salamat at hindi mo tinago sa akin ang anak natin. Para namang agad, nananlambot nga si Julia dahil sa mga sinabi ni Paul. Para bang unti-unti nga niyang nabibigyang linaw ang mga misunderstandings na meron nga sila noon at ngayon. Pakiramdam ni Julia ay bibigyang hustisya na ang lahat ng mga sakripisyong ginawa niya. Thank you rin sa lahat. Salamat dahil kahit may mga gustong sumira sa atin, pinili mo pa rin magtiwala sa akin. Hindi na nga naghalinlangan pa si Julia. Nayakapin nga si Paul sa bewang nito. Nabigla naman kaagad na kumalma nga si Paul upang yumakap pabalik. Marahan niyang hinaplos ang likod ni Julia at ibinoon nga ang muka sa balikat ng kanyang asawa. Isa itong napaka-meaningful na pagkakataon sa kanila dahil tuluyan na nga nilang nahanap ang daan patungo sa kanilang mga pusong matagal na palang bukas para sa isa't isa. Yun na nga rin ata ang pinaka-komportableng gabi na meron si Julia dahil pakiramdam niya. Safe na safe nga siya kasama nga si Paul. Nanatili pa nga ang 2 araw ang mag-asawa si Isla hanggang sa matanggap nga ni Paul ang mensaheng na-release na nga ang resulta ng paternity test na isinagawa nga nila nitong nakaraang araw. Umuwi sila matapos matanggap ang balitang yun habang pareho nga silang desidido na tapusin ng lahat ng kaguluhang nangyayari sa pamilya ni Paul. Ayon sa mga maid ay may ilang mga pinsan nga rin si Paul ang bumisita sa mansyon sa pag-asang makakausap nga nila si Paul tungkol sa nalaman nga nila tungkol kay Julia. Masakit isipin na ang sariling pamilya pa nga ni Paul ang mga madaling magpadala sa simpleng mga salita lamang. Pangako, tatapusin ko ng lahat ng kalokohang tumamaya. Malambing na saad pa nga ni Paul. Ahawayin mo ba sila? Hindi naman kailangan, Paul. Nag-aalalang sambit ni Julia sa kamarahang hinawakan nga ang braso ng asawa. Umiling naman si Paul. Hindi ako mag-iiskandalo, I just wanna teach them a lesson for thinking lowly of you. Matapos halikan ni Julia sa noo, ay umalis na nga si Paul at nagtungo na nga sa restaurant kung saan nag-set ng dinner ang kanyang mga kamag-anak. Alam ni Paul na ginawa lamang nila ito upang magkaroon ng oportunidad na matanong nga si Paul tungkol sa haka-haka kay Julia, kaya naman sasagarin na nga talaga ni Paul ang sitwasyon upang ipamukha nga sa kanila ang mga kamalian nila. Hindi ako nagpunta rito para makisaya. I came here to prove you all wrong about your accusations against my wife. Inilapag nga ni Paul ang envelope na nakasil pa. Baka namang nagkatinginan ng mga tiyahin ni Paul kasama na nga si Lucy, ang kanyang ina. Yan ang resulta ng paternity test namin ng anak ko. Maring sambit nga ni Paul. Nagkatingin na naman ang mga nakakatanda saka muling bumaling nga kay Paul. Nakasilpa ito, meaning hindi mo alam kung anong resulta, right? Tanong nga ni Lucy sa kanyang anak. Yes, sinadya kong hindi mo nabasahin. After all, I trust my wife. At alam kong anak ko ang dinadala niya. Anong gagawin mo kung hindi ikaw? Sarcastikong sad pa nga ni Lucy. I would still accept her kung sa akin niya gustong manatili. Walang alinlangan nga na sagot nga ni Paul. Suminghalangan na ni Paul na para bang isang nakakalokang desisyon ang gustong gawin ni Paul. That's ridiculous. Parang hindi na ikaw ang anak ko. Dismayadong saad nga ni Lucy. She's the woman I love, ma. Wala akong ibang gustong makasama maliban sa kanya. If you can't accept her, para mo na rin sinasabi sa akin na hindi mo rin tanggap ako bilang anak. What kind of nonsense is that? Ginagawa ko lang ang alam kong makabubuti sa'yo. Agad na pinipigilan nga ng iba nilang kasama nila si Lucy dahil napatayo na nga ito sa galit. Mariin namang tinitigan nga ni Paul ang kanyang ina. Desidido na talaga siyang ipaglaban niya si Julia hanggang sa dulo nga kahit na ikasira man ito ng kanilang relasyon. Gusto nga niyang turuan ng leksyon si Lucy. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan niyang makinig sa kanyang ina. Mahal ni Paul ang kanyang ina. Hindi rin ito naging masama sa kanya o kahit na kay Julia noon.
Hindi niya alam kung paano nalason nga ni Trisha ang utak niya at parang bigla na nga lamang itong naging ibang tao. Hinusgahan niyo ang isang tao kahit na wala kayong matibay na ebidensya. You could have even ruined my child's life. Nakadugo niyo rin naman sana. Natahimik naman ang mga tiyahin at pinsan nga ni Paul. Para bang ngayon lamang dahan-dahang nabubuksan ang kanilang isipan. Sige, buksan natin ang sobrang yan nang magkaalaman na. Deklara pa nga ni Lucy. Sa kamarahas nga na binuksan nga ang sobre. Nakisilip naman ang ilang mga kamag-anak nila. Hindi rin may pagkakailangan ni Paul ang mabilis sa pagtibok ng puso niya, ngunit mas pinili niyang magtiwala kay Julia. 99% compatible. Mahinang saad nga ng pinsan nga ni Paul. Hindi maipaliwanag ni Paul ang sayang naramdaman niya matapos itong marinig. Malakas naman ang kutob niyang hindi nagsisinungaling si Julia. Ngunit ang mapamukha sa kanilang lahat na tama siya nang pinili ay para bang satisfying sa kanyang pakaramdam. Sa kabilang banda naman ay nanatiling tulala nga ang ina ni Paul. Napaupo na nga lamang siya sa kanyang upuan at napasapo na nga lamang sa kanyang noo. Para bang ngayon ay pinagsisisihan nga niya ang kanyang ginawa. I know you're fond of Trisha dahil siyang laging nasa tabi mo. That's also the reason why I didn't mind her going in and out of my house. Pero hindi pa rin ako makapaniwalang siya ang mas pinaniwalaan mo kaysa sa akin. Inayos nga ni Paul ang kanyang suot na polo shirt at naghanda na ngang umalis. Wala na nga siyang iniwan pang mga salita at iniwan na nga lamang ang mga gulat nga niyang kamag-anak. Pagkalabas nga ni Paul sa mamahaling restaurant, marahas siyang bumuga ng hininga at napatingala na nga lamang sa ere. Tapos na rin sa wakas. Bulong nga ni Paul sa kanyang sarili saka nagpatuloy na nga sa paglalakad. Excited naman siyang umuwi upang iparating kay Julia ang magandang balita. Pagkarating nga ni Paul, agad nga niyang nakita si Julia. Natahimik nga na iniintay siya sa labas nga ng main entrance. Bakas ang pagiging balisa nito habang hawak ang jacket na ipinanglalaban nga niya sa lamig. Nang matanaw nga niya ni Julia ay agad na umaliwalas nga ang mukha ng babae. Pinilisan naman ni Paul ang paglalakad hanggang sa salubungin na nga niya ng isang mahigpit na yakap si Julia. Sa pagkakataong yun, ang mga luhang pinipigilan ni Julia kanina ay nagsilabasan na nga habang magkayakap nga sila ng kanyang asawa. Tapos na, Julia. We proved them wrong. Sisiguraduhin kong hindi na ulit mangyayari yon. Malambing na sada man ni Paul habang marahang hinahaplis nga si Julia. Paano kung tuluyan ng masirang relasyon yun ng mama mo? Nag-aalalang sad pa nga ni Julia. Ngumiti naman si Paul sa kamarahang hinawakan nga si Julia sa magkabilang nga niyang balikat. I trust her. Alam kong alam niya ang dapat niyang gawin para itamang lahat. Muling niyakap nga ni Julia si Paul. Thank you, Paul. Now that we've fixed things here, mag-focus na tayo sa future natin. Nagulat nga si Julia nang biglang lumuhod si Paul sa kanyang harapan. Ang mga maids naman nila ay naghiyawan nga sa isang gilid habang kilig nga sa nangyayari. Paul, bakit ka nakaluhod? Huwag mong sabihing magpropose ka. Kasal naman na tayo ah. Nahihiyang wika pa nga ni Julia habang palingalinga sa paligid dahil nahihiya na nga rin siya. Natawa naman si Paul saka inilabas nga ang isang kahon kung saan naroon ang isang magandang singsing. I want to properly do this. Noon palagi akong pinangungunahan ng takot. I can't imagine what could happen kung hindi tayo nagkaroon ng anak. Maybe we've parted ways at hindi na muling magkikita pa. Just imagining it was so hard for me. Pero I can't keep things without doing an effort. I learned my lesson. Sa pagkakataong to, gusto ko nang gawin ang lahat para sa iyo. Sa inyo nang magiging baby natin. I love you, Julia. Alam ko, nagsimula lang tayo sa pagpapanggap. Pati yung nabuntis kita ay parang aksidente din. But ang mahalaga ay yung ngayon. I love you, Julia. Will you marry me again?
Sa sobrang memorable ng pagkakataon, ay napayakap na nga lamang ang mga maids sa isa't isa. Ang iba ay nagpupunas pa nga ng luha. Masaya nga sila na ang dating akala nga nila ay magiging malungkot na mansyon ay magsisimula na ngang magkaroon ng mas maraming kulay ngayon. Yes, I will marry you again and again. Natatawang sagot nga ni Julia. Lumuha na nga ang kanyang mga mata sa saya. Isinuot nga ni Paul kay Julia ang singsing at nagsipalakpakan naman ng lahat ng mga nanonood sa kanila. Congratulations po, sana all! Biro pa nga ng mga maids, dahilan para matawa pa nga ang mag-asawa habang nakaakbay nga si Paul kay Julia. Simula ng gabing yun, marami ng planong ginawa sila Paul at Julia para sa kanilang future. Naisipan nga ni Paul na bilhin na nga ang private island dahil na nga rin sa mga masasayang alaalang naroon na patuloy pang madadagdagan. Habang naghahanda nga sa kanilang kasal, nagkaroon na nga rin ng pagkakataong makapag-usap sina Lucy at Julia. Kusang pumunta nga si Lucy sa kanyang mansyon upang humingi nga ng tawad kay Julia at wala namang nakitang dahilan si Julia para magtanim ng galit. Sinabi nga niya sa kanyang sarili na kahit anuman o gaano man kalaki ang epekto ng mga nangyari noon ay pipiliin niya pa rin magpatawad para na nga rin sa ikakagaan nga ng kanyang loob. Ang mahalaga ay alam ni Lucy na nagkamali siya. Isang beach wedding ang naganap para sa mag-asawang Paul at Julia. Dinaluhan nito ng kanilang mga kaibigan, pamilya, at syempre hindi mawawala ang kanilang mga trabahanteng itinuring na nga rin nilang pamilya. At siyang malaking parte ng pinagdaanan nga nilang mag-asawa. Pagkatapos ng kasal, naisipan nga ng mag-asawa na manatili nga sa kanilang mansyon at dito na nga lamang ipagpatuloy ang bagong yugto ng kanilang buhay. Habang papalapit nga ang panganganak nga ni Julia, ay mas lalo nga siyang nahihirapan. Mabuti na lang at nasa tabi nga niya si Paul at ang mga supportive at caring na mga katulong na siyang nanatili nga sa kanilang tabi hanggang sa mailuwal na nga ni Julia ang kanilang panganay. Peter, diba sabi ni mommy mo no running in the stairs? Sad pa nga ni Manang Dora. Hingal na nga ang mga katulong na humahabol nga sa cute na si Peter dahil nga sa bilis na itong tumakbo. Matapos kasi niyang marinig na nakarating na nga si Julia mula sa kanyang business trip sa New York, ay sobrang excited ang bata. At agad na tumakbo nga patungo sa kwarto ng kanyang mga magulang kahit na kakababa nga lamang niya ng school bus. Diyos ko, napakabilis namang tumakbo ng batang to. Hingal na hingal pa nga na saad ni Manang Dora na napahinto na nga lang din dahil hindi niya nga kaya pang habulin si Peter. Sakto namang lumabas nga si Julia sa kanyang kwarto dahilan upang agad nga siyang salubungin ng kanyang anak ng isang mahigpit na yakap. Mommy, you're back! Masayang sad nga ni Peter saka nagtatatalon nga sa tuwa. Inangat naman ng bata ang kanyang braso upang ipakita kay Julia ang mga stars na nakatatak nga dito. Wow naman, very good ang Peter ah. I'm always proud of you. Sobrang namiss ko tong siopaw cheeks mo. Natatawang sad pa nga ni Julia. Saka nga pinanggigilan nga ang mukha ng anak. I miss you too, Mommy. But you don't have to worry po about me because I am strong. Natawa naman si Julia dahil nga sa pagiging cute ni Peter. Agad niyang niyakap nga ang kanyang anak at bigla namang bumukas ang kwarto kung saan iniluwa ng pinto si Paul. Inayos nga ni Paul ang saliming suot niya. Saka napangiti nga sa sitwasyong kanyang naabutan. Hindi ba ako kasama dyan? Biro pa nga ni Paul. Mas lalo namang umaliwalas ang mukha ni Peter nang makita nga niya ang kanyang ama. Akala niya kasi ay mamayang hapon pa nga ito babalik galing nga sa office, pero mukhang tulad nga niya hindi rin ito nakatiis nang malamang nakauwi na nga si Julia. Ang tanda-tanda mo na, seloso ka pa rin. Biro pa nga ni Julia sa kaniyakap nga si Paul. Sumunod naman si Peter at niyakap rin ang kanyang ama sa bewang. Napanguso naman si Peter dahil sa sinabi ni Julia. Sabi naman ni Paul, hindi ba pwedeng na-miss ka lang rin?
Nag-aalala kaya ako sa'yo. Bakit pa naman kasi pinilit mong pumunta sa New York kahit na hindi pwede? Marahang hinawakan nga ni Julia ang tiyan. Kaya natawa na nga lamang sila. 2 buwan pa lang akong buntis. Kaya ko pang gumalaw ng maayos. Kaya naman habang kaya ko pa, ginagawa ko na kung anong makakaya ko. Don't worry, nagdodoble ingat naman ako. Promise, last na to. Nakaiting sagot nga ni Julia. Mommy, do you think it's a boy or a girl? I'm excited to play with my sibling. Ginulo naman ni Paul ang buhok nang makulit nga nilang panganay. I know you'll be a good kuya. Muli namang niyakap nga ni Julia ang kanyang mag-ama. Sobrang namiss nga rin niya silang lahat na namiss niya ang kakulitan nila. Ang may ingay at makukulit nga nilang mga katulong at ang mansyon kung saan ramdam nga ni Julia na at home siya. Habang yakap-yakap ang kanyang munting pamilya, sandaling napadasal nga si Julia upang magpasalamat sa lahat ng magagandang bagay na meron nga siya ngayon. Ipinagpapasalamat niya sa kabila ng mga mahihirap na sitwasyong pinagdaanan nila ay may mga tao pa rin na natili nga sa kanyang tabi upang sumuporta at maging sandalan niya. Simula nga noon ay mas naging masaya na nga ang kanilang buhay. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating fake wife nga ay naging totoong ina na nga nang dahil nga sa isang aksidenteng nangyari sa kanila ng isang gabi. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Julia at Paul. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Rosemary Corpus, Jezebel Aguilar, Grace Shell, Presbyteros Rose, Medel Talon de Jessica Rose, Beth Sardina, Aida Huna, Nat Green Fox, Jen, Filipina, Jeyo, Beth, LB, Erlinda Chong, Neva Fajardo, Luisito, Violi, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Amazing Stories. Salamat po sa walang sawang pagsubaybay.